Ganun may masin magpulap sa grabe sa itong inisbukan. Ay tungkol sa pulong sa Diyos, kami yung Pilipino, sa plano nilibigay nga, magmatatag sa ito, mga alas 3 ay mag-ampon tao na mga presmisan. So, magkana mga sipin dito. Pindukas tulog eh. Tingnan na dito tagpala yung ikitong ganda sa bank, ay presuyo sa bisik. Siya, Brad, gusto man ba yung pagkatulog? Ito, mula! Nunong pala, hanggang yung oras tulog. Dahil tanong, alin pa din sa itong tulong na natima. Kaya hapon yung magkatima itong isbukan. Ikaulong na natima may tungkol sa Santa Maria, Immaculada Concepcion. Ito yung mo isbuk sa may tungkol sa Santa Maria, ganun na yung ulay. Immaculada Concepcion, kung sa English pa, Immaculate Concepcion. So, hindi nga pa rin sila ng Immaculate Concepcion, ha? Immaculada Concepcion, wala itong speakeron kay kita malagawin ko kasi naran, okay? Start rate, ito mo gani. Pero may palot pa sa pagkunan, pero okay, tama-alat nila. Kasi katarungan sa simbata tuloy ko na normally pagundot sa Santa Maria. Ang atong may bawan basically na si Santa Maria, kung sa mga pinakadako kapitulo, lugar ng Ikalibis ng Batikista, kung sa may the highest title of Mother Mary is what title, sa mga kapitulo. Very good, hindi ba natin yung lugar, baturo pa ng Santa, kaya ikaw kayo pagkakapalit. Ba't yung lugar, sakto? Oh, lahat sa Diyos, kung hindi pinakadako na natin talo. Kaya, mga resulta na, kasi yung mga pribiliyo, yung mga virtud, nagkikan niya sa yung pinakadato na role of our salvation and role in the mystery of salvation na siya mahimong dinahan sa Diyos na anak. Ikadawang persona sa Santisima Pilar ng Diyos na anak na itong Ginawang Kristo. Matao, ikan kanya. Kaya siya ang ulay o ang Immaculada Concepcion ng ipanag na sa walaan kasulatan. Pero huwag ito magsuma din Katoliko, doon na sila mga pagsukan. Objections, no? Objections. Una, mayroon sila na ang tao nakasala o Santa Maria, ilang exception, doon natin sala. Ilang masahon ng Roma 3:23, at kung yung masahon ng English version, in Romans chapter 3, verse 23, benediction is also based on scriptures, base sa sumalang kasulatan. Sa Escaliolo, pero pronto todos ikaroon, i-establish de todos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, Romans 3:23, in English version, Protestant version, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Binisaya, ay ang tanan nakasala kung kakamsan sa himaya sa Diyos. Tungo mo na lang. Kung ano, ito puro dito makasasala. Kung yan mo, mayroon ng mga dili katulitura. Kung nag-iyon ang talang kasulatan, pulong sa Diyos, dili sa tao, talang tao, nakasala, nakamsan sa himaya sa Diyos, nagrasya sa Diyos, kung kasamang kapil sa Santa Maria. Ikalit sa Santa Maria, yan naman, natunas sa'yo ng luluwas. Dili kahino nga ako sa katao, sa kabinuhan, kung inong natunas ng luluwas yan, kung hindi sa magpaluwas, kung kayo kaluwas, hindi kayo nasasala. Kaya hindi man kita magpaluwas sa Diyos, hindi man kita nasasala. Kung ang ergo, si Santa Maria doon ay sala, Lucas 1:47. Dito sa Santa Maria, kung ang akong espiritu nalipay, sa Diyos na akong manluluwas. And my soul rejoices in God, my Savior. Luke 1:47 version. Kaya, iyon Santa Maria, na doon naman sa manluluwas ang Diyos, magpaluwas siya, asa kita sa magpaluwas sa sala. At na sa Jesus, Mateo 1:21, nanlan mo sa Jesus, kay pagkalusong niya yung lungsog, yung katawan, di ka rin sila makasala. Kung pasok sa Santa Maria, it is an affirmation by Virgin Mary that she is also a sinner like us, according to Romans 3:23 and Luke 1:47. Kung katapatan kung puno sa Santa Maria, ay sa Roma 5:12, Santa Pablo sa ngayon, Romans chapter 5,
versikulo 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. King James Version. Bugna version sa King James sa Cebuano, sa Roma 5:12, hindi ko na yung pag-bupad. Protestant hindi naman ito, no? Ang Bugna version, hindi ni Katoliko. Romans 5:12. At kapasahon, ingon doon eh. Busa inong na tinagis ang sa katao, isunod ang salat sa kalibutan, tinagis ang salat ng kamatayon, kung tungod niya na ang kamatayon ni kailan sa tanang mga tao, kaya na ang tanang nakasala. Kay Santa Maria, di ba namatay man siya? Naingon sa mga Kristiyan, namatay man Santa Maria Catran, kato ka-tik ko na sa salat, doon na nila salat sa Santa Maria. Tagang tulong ka teksto, ikon na nga, kung pamatuod nga, ang sibang katoliko nanundog ka sa kanan. Roma 3:23, Lucas 1:23, o Roma 5:12. At pag inadyan na sila mga Bible verse na pagtuon para pagpamatuod na si Santa Maria makasasara sa kasama nato para pag-iba na yung dugma sa sibang katoliko na si Santa Maria Immaculada Concepcion. Kaya sa mga lang pagka-Immaculada Concepcion ni Santa Maria, kung sa may panundog sa sibang katoliko, ang padulong sa simbang katoliko mao na si Santa Maria sa diyang ipanangkon pa lang siya ni Santa Ana sa inahan dito sa katuangkan ni Santa Ana kaya inahan siya wala na siya ay kapteo sa lang panulundo ng iyang talag ng lawas free from original sin, no? Tungkol sa pribiliyong idatag sutos kaniya kay mahimo man siya na sudlanan kung inahan sa ikadawang persona sa Santisima Trinidad, no, ilalim ang Diyos Anak na mga atong Ginoong Kristo, ang Diyos na nagpakatao ang pagtubos o pagluwas na nato. Maunang katarungan, kung di ka sa unang bunlo sa iyong pagkatao, in her existence, dinis kalibutan, hantod sa katapos ang bugtong, sa iyang pagbiya ng kalibutan na nato sa amin, pagsaka niya, huwag din sa pagbuhat ng sala, ni nakahuna-huna ang sala, ni nakabuhat. So wala siyang third class in sala. Sin of commission, karang luwag, wala siya na na. Sin of commission, na nagdanang sa Santa Maria, na wala siya magdamuat na maayo, na nagtanay baton, wala sa niya, mabuhat-buhat niya na-experience na sa pagkakanong na yung estado sa ikalat ng lawas, isip, pinahal sa Diyos, kadunay yun nangalagan sa Diyos, parang gundlo sa ikinabuhi. Dunay diktasyon kaniya, apan always she overcome. Manang ang yawa, wala din katapot, katintal niya, wala din katapot ng sala. Muna yung doktrina ha, kung dugma sa simbang katoliko, nag-inon, kung di kita matungunin yung dugma sa simbang katoliko, kita, hindi na pagkakatoliko. We are not anymore Catholics if we refuse to acknowledge and to have faith on this dogma of the Catholic Church. Manong di ba naman mutuog di pa nini? Hindi pwede na kapitin ng Catholics, nang tuho ko nini, tuho ko kuhan ni, pero kini di kumutuho, galuda ako. Pero nakatuloy ko na lang, tuho ko si Kristo, Diyos ang tawag tinukod. Pero nga si Santa Maria, inahan sa Diyos, galuda ako, Bert, di pa ko kaya magawat anak, pero nakatuloy ko na lang, di ba? Kaya ganyan giminister, dito siya mo, tuho ko siya sa nagtutunan si Man, pero siya, ako Bert, pero nagduda ako, kung na ba'y purgatorio? Minister ko Bert, kaya nagduda ako, purgatorio. Kada purgatorio, di lang kadoktrina sa simbang katoliko, dugma na. Kaya naging dugma, pasabot pagtulong na ang doktrina sa simbang katoliko, kaya hindi mo tawagin, dudahan mo, makasala ka. Sin against faith. O kaya makasala ka, sala ng mortal. Bubiya na kasi pagkakatoliko. Muna lingon ka na, di pumutuwa ng doktrina sa simbang katoliko, automatically, excommunicated na ka. Excommunicado, ex officio. Automatically, excommunicated. Kasi hindi pa kayo pronounce sa obispo, sa pare, excommunicado ka na. Tungkol kayo, magkamutukan na dogma sa simbang katoliko, you're already outside of the church. So you are in the state of mortal sin. Imong gipugnan ang kamatuuran sa Espiritu Santo, hindi mo dawata, maunang nakasalat ka sa salang mortal. Tanawa, sa ikinong sa Roma 14:23. We can also commit sins against faith. Magdugat ako sa doktrina kung dugma nagprograma sa simbang katoliko,
Roma 14:23. Ano na ba yung kamoy pagtungo? Titigalan kanino sa tubangan sa Diyos. Kay tulahan ang tao nga sa ito kanino walay paghukom sa inyong dalay. Apan ang nagduha-duha, di na hinukman na siya. Kay dili man gikan sa pagtungo, o ang tanan na dili gikan sa pagtungo, sala. Anything which is not out of faith, defeating. Pero faith, defeating of faith. Dogma is of faith, defeating. Kung dili ka ni of faith, sukot halos, tanas. Wala may kasi. Hello. Tunggu ko biya ko din ano? Kung dili kayo may tungod sa dito mo tungo may tungod sa mga dogma sa simbang katoliko at nagkasala sa sala patok sa pagtungo. Sins against faith. Therefore, we are already ahead. We are already outside of the Catholic Church. There is faith and what I said. Romans 14:22-23. Wala kita Katoliko, utong kita din kay doktrina na sa simbang dogma din. Padawat kita na ito, isip ko ito. Pero nakatugtubag din ang kanang Roma 13:23. Okay, hindi tayo, Brad. Sa Roma 13:23, that is a general law. In every general law or general rule, there will always be an exception. Kaya kung ato yung kulidason, Roma 13:23, na kung sila naman nga makasasala kung sama na ito, ergo, si Jesus makasasala kung yan. Kaya di maligitan si Jesus. Sister, di ka si saya nanay. Si saya nanay. Si Maria, kung makasasala kung si Santa Maria, di makasasala kung si Jesus. Kaya naman, John 14:4, John chapter 14, verse 4. Wala na nagkuha ang butang na limpyo, gikan sa butang na nahugaw. Mga prinsipyo na sa Ginoo. Tubag. John 14:4. Wala na nagkuha ang butang na limpyo, gikan sa butang na nahugaw. O butang na nahugaw. Na Ezekiel 16:44, Ezekiel 16:44, kung sa kanyang anak, mo sa kaninahan. Kung sa kaninahan, mo sa anak. O ito lang, si Kristo, Diyos, kaya yung amahan, diba? Diyos man yung amahan. Ang Diyos mga anak o Diyos po. Kaya Diyos man ang anak, kung sa kanyang dinikanan, yung amahan. Diyos po. Wala na tumatungod, nga ang amahan, tinungod din ng Diyos, sa wala tumakita, tungod sa anak, kaya ang anak, hindi ka Diyos, tao lang, na hindi ka matungod nga ang Diyos amahan. Diyos, tao, something, tao lang ang anak. Pero sa liw ng Iglesia ni Cristo, sa siniwa, nang ngayon sila na si Cristo, tao lamang, tingnan naman kung tao lamang si Jesus, hindi anak siya sa Diyos, bilang Diyos nila, hindi Diyos tao. Anak sa Diyos, Diyos. Pagkabang ang kinikalan ng kamahan, na nanganak kaniya, kay Diyos na nanganak, Diyos sila kamahan. Mga saktong Katoliko, nangamahan Diyos, tungod sa pamatungod sa anak na si Cristo, na Diyos siya. Ezekiel 16:44, kung sa galing inahan, maong anak. Kung sa galing anak, maong inahan. Kung kasasala ang inahan, kung pa sa mga ating Katoliko, nagpusok kayo nagawa ni Santa Maria. Kung sa mga anak, kasasala po ay. Yung magawag ang ato. O nang, si Santa Maria natin, sa exception to the general rule that all have sinned and fall short of the glory of God. Why? Because exception is Jesus Christ. And Jesus Christ has no sin. Wala siya kasi Kristo. O ito lang, nagparisa sila putli ng sitasi ni Santa Maria kung sa atong Kristo. Di ba? Immaculate Heart of Mary and the most pure heart of Jesus. Yes, Jesus, kung saan siya? After I compare, Jesus and the Spirit Mary. Wala naman tayo sungkot. Pinagpakan Trinity niya. Nagpalit pa. Si Jesus, walay sara. Juan 1:14, kay puno siya sa grasya.
So, 1 Juan 3, 4, nagto sa science. Si Santa Maria usab, puno sa grasya, Lucas 1:28. Tanawa, kung sa analogy na ito, kung ako ikumpara. Tanawa ito. Sumubok ito na magkakaroon din si Jose pero basta si Duka. Tanawa, thank you. Si Jesus, igon na rin, Juan 1:14. Puno sa grasya si Jesus. Ang puno na yung tao ni Puyong Bandrado. Puno sa grasya. Klaro na. Hindi ka na pagkapuno sa grasya, full of grace means without sin, pure. Asa mabasa, 1 Juan 3:6. Gatos 8. 1 John chapter 3, verse 3 to 6. Kung ang tanan na nagabatunin ni naglaunggay ng Kristo, nagputli sa napugalimon, iyong na si Kristo putli. Putli si Kristo. Nasalit ka mo, umayani si Kristo, ang pagkuhan sa itong kasara, kung siya wala'y sala. Itahan. Puno sa grasya, pasabot putli. Kay putli, wala'y sala. Wala'y iyong sa Biblia. Juan 1:14, 1 Juan 3, 4:6. Karon si Mother Mary, ang saman siya. Hail full of grace, the Lord is with you. Luke chapter 1 verse 28. Sa Greek Bible, na may Greek doon, yung direct kay correct kumaini. Pasabot puno din sa grasya. Sa Latin, Ave Maria Plena Gratia. Plena Gratia, full of grace. Kay full of grace, John 1:40, Jesus Christ, full of grace, 1 John 3:4-6. Ang full of grace, puno sa grasya, putli, umalay sala, ergo, yung 1:20 sa full of grace, kay mga anak pa sa full of grace, ang full of grace, tinayang anak, kung wala ng nanay dito full of grace, ang full of grace, mga anak lang sa full of grace, good. Mother begets son, son is begotten by the mother. So muna ko sa'yo, kinaiya sa inahan, kay puno ka sa grasya, puno ko sa grasya sa Santa Maria, Lucas 1:28. So, ang ergo, sa Santa Maria, ikapulang ka po siya. Kung siya'y malsa sa sala, Putli siya, o kung siya'y sala ka nahimo. wala ba ito? Huwag sa sala ka nahimo. Kaya pangutana, Kung sa mga sala ka nahimo, ni Santa Maria, sama sa Ginoo Jesus, Juan 8:46. Kamo nga Hudiyo, ikondinar ka nako nga makasasala o kautang tao o pagkakon. Pero hindi ko ninyo, kung sa kaya kong pagkakon, kung sa iyo sala. Huwag din natutunan ng Hudiyo. Mga profesor kung kamutan nun, sama sa prinsipyo ni Kristo, ministro, pastor, Juan 8:46. Kung sa mga pisala ka Santa Maria, kaninong man mo makasasala sa mga nato. Sa iyo lang ka magkaligyan ng tao, kaya pagkahuman kita kaproban, mapiso ba ka? No? Brad, tingnan mo nga, ikaw ba, rapist mo ka? Musugot ka ba? Ipahilan ka kayo ba ganti kasong nabilo, yung nangin kang rapist ko. Tingnan na sa iyo, papakag tabi, kay matagpulong na yung gawas ng baka, Matthew 2:7. Bisan na may pulong na may hinungdan, na mugawas ka sa tumabil, sa tubaka, patahumpan kita sa Diyos. Walang mawali ka sa tiyan, sa hindi katoliko, nga di sa nakasunod sa langit, kasi kita si Bala, pagkapalas, kang Santa Maria mga sasala. Pag-interviewin dito sa Ginoo, pagkong o ministro, iyon ka, Santa Maria mga sasala. O Ginoo, kung saan magsala, di ka tuwa. Ito na, kantong inong pulong ministro, magtiyong sa Interventions, pagkapan ka ito, isa ka kasunod sa langit. Sorry, pinagpapagkatuloy. Okay. Tanti sa talento sa hinawa ka ngayon. Mulang dogma! Mulang dogma! Pagman kasi mong pulong, di ka magdugma, defeat yung faith, impirno ka! Isang katoliko ka, kung di nga ka pagkakatoliko, you're excommunicated because you're so in the state of mortal sin. You're sin against faith. Then you are going to hell if you die in that state of sin against faith. Kaya sa estado sa dapat sumagtuwa, di ka magtuloy ng mamiri ng publik. Right na mo na sa langit. Inahan mo na sa Diyos. Hindi ka magtuloy at tugin sa impirno. Kung
klaro sa mga kasulatan ka sa langit, pinagay ng Turo 27, huwag yung makasulit ito sa kamayman sa sala. Patanawa? So, klaro kayo nga, puno sa kasya, wala yung sala o putli. Kaya, asa mabasa na kalbin na putli si Santa Maria, di ka na mga pulisanti, di sila po istipan. Kita may nasipan, Mama Mary. O, di ba? Mama. Mama, di ka po naanan ako ng Mama Mary. Mama, mangilan ko si Santa Maria. Kapag ito katuloy ko, mura ko sulatin tayo lang nila, mura di kayo sila kanahan, di kayo sila confident, na di kayo easy relax, masalapit na Mama Mary. Mama Mary na ito, Mama, di? Kung atong papa mo, sa Mama, kanawa. Pag kaya na pag-isanti, asa ng mabasa ang katuloy ko, letra to letra, naningon ang balang kasulatan, si Santa Maria Putli, walang sara, Immaculada Concepcion, ang tuwag, inyong Biblia. Uya sa Biblia-Biblia, Biblia-Biblia ng Biblia, bagong may balita ang Biblia. Protestante din na ito, mga munagin ng Biblia. Mga munagin, alam na mo katuloy ko, ingon sa inyong Biblia, si Santa Maria Putli. Sorry kayo. Basahan na ito ha? Mateo, Kapitulo 1, versikulo 23, Gatos 24. Gatos 25 kayo. Putli ka walay sala, putli pa dyan ka berhin, gawang mahilapti o lalaki. Walang perpetual virginity at immaculate conception are two privileges and virtues of Mother Mary which are clearly taught in scriptures. O, basahan na ako. Mateo 1, 23, Gatos 25. Kung kung kiniyaro na hinabuo ang matubal, hindi mong sinong tinag-isang propeta, kung malalang na, ang usaka, putli, na batal ng babae, hindi pinalay. Ako sa kaputli, na batal ng babae, magsama ko ng mga lang o panggal lalaki. Ngayon sa Emmanuel, masato pa, ang Diyos aliyaw ng rato. Gusto sa pagkagal yung siya, dito ba lang isuko sa ngayon, o ipagasawa niya si Maria, isa nilang putli niya, batal ng babae, berhin, putli, marina. Ipagasawa niya si Maria, sa 25, apal wala na hinapti si Maria, hangtod na sa nanganak. Uliginan na niya sa ibagaw Jesus. Mateo 1, 22, 25. Maayong balita Biblia, pagpungan, sa may balita Biblia, Protestante version. Putli, wahinapti. O kaklaro na anak. Kung yan, tinato na tuhuan, Protestante na ng Biblia. Putli, walay sara. Kung yan, wak hinapti. Perpetual virginity. And then Immaculate Conception. Matthew 1:21 to 25. Lala. Mayang balita Biblia nga po. Hindi mo rin manginig hapon. Kapag mo si ang yawa, punot din natin Mama Mary. Ano man, kapag mo tinagita ng ngalan ng Lucifer, itawag na sa kanya nga nagkasano nagbitbit sa kahayag ng mga kaalang na si Kristo. In time, in primordial past, before men were created by God, God created first angels. Genesis 1:1, Job 38, verse 7. Sa sinugdan sa pagbuhat sa Diyos, sa langit o sa yuta, ang isugot sa Diyos pagbuhat, una ang yuta, langit o sa Uhuwag ng Diyos Society, ang nasa langit, mga anghel, mga anak sa Diyos, itawag angels, sons of God. Mga mga anghel, yung napagtuhan, uso sa pinakadakong anghel, itawag unganan o Lucifer. Isaias 14:12. Ganun itawag si Lucifer, light bearer, nagdala sa hayag. Isa ng kahayag, unuman ng si Kristo mong hayag, huwag umusiko ng Tuslibi. Walang kaalam sa Diyos, 1 Corinto 1:24. Unya, nagpasaan sa kaya, unya kay isukong na sa Diyos. Kaya nagtuko siya, nagpasaan sa kaya, na ang kaalam na nagdalaan sa kaya, na napulong po siya sa kaalam, kung sa kaalam na nagpasaan,
omniscient, omnipotent, omnipresent. That if you have the omniscience of God, if you have the power and the knowledge and wisdom of God, then you also have the power of God. Para sa Kristo, kung Korinto 24, may kahong magkaalam sa Diyos. Kunya ang kahong magkaalam sa Diyos, hindi man puyo sa mahugaw. Nung pagkasalat ng Lucifer, ang kaalam, nibiya kaniya. Nibiya ng kaalam, hindi ka sa maalamon, walang buwang-buwang na. Santiago, Diyos, Siyenso, buwang sa kasayawa, nagtungo sa Diyos, pero walang buwang o matalo. Maluwas ka ba sa mong pagtungo? Na wala'y buhay, buwang-buwang, walang na tao. Hindi ka di maluwas. Santiago, galing muna, Santiago, Diyos, Siyenso, Diyos, Diyos, 20. Walang yawa, spiritually speaking, para niya maalam siya, pero kalit-git na niya una-una. He is living in sin, he is living in darkness, he is unwise, he is unholy, he is maalam, kundi nabuang na siya, spiritual ng kaitang. Kaya asa ba nagkaalam ng libiyakan? Asa ba nagkaalam ng libiyakan? Sa yawa, dito sa kan? Dito, itapot ng Santa Maria. Wala na kita. Asa mo kaalam? Mangita ka dito sa langit. 3:14. Wala dito. Ating kasyuda. Wala dito kaalam. Kaya naman na tayo ang kaalam. Kaya sa alam, sa tapos ang panahon, sa pagkatao ni Kristo ni kalibutan na, diyan sa mga ni Santa Maria. Kung sa putli, iba pala ko sa Diyos kay kaalam na sa Kristo. Kaalam mo na kapro. Dili mo puyo sa lawas o kanal na dili putli is Santa Maria. Kaya siya naman kahimong life bearer, the wisdom bearer of God. Kaya, pangangitan ng Brad, ang imong tanang bahandi, pahalin ako, di ka magdumot ako. Dili ka magdumot, pero, o silabot ni mo, kawakan na ka nagkrilo, tulong ka na mong kamtangan, dili na ako, asa magkada ko pagdumot, diyaw na ako, naku, yun, una sa Lucifer, pinting dumot tayo mamamili. Na to the extent na pagkinuwali ko, ba't nga niya tagpinubal? Bawal na siya. Kasarot na mo? Kuha na niya yung pundo? O, wala niya pagka-Lucifer, kaya kaalam, ibiyan niya, itago ang kaalam sa tungay panahon, wala ipatigad sa mga propita, nagpaabot ang propita, si Barong, asa magkamangita sa kaalam sa Diyos, kay Balo sa Diyos, musaka ka sa langit, kita dito magkaklag, kasi nga yung mga angin, nagpaabot, Diyos speak na 1:20, nagkakagwan, nasa na magkaalam. Ibiyan na si Lucifer na pagdala sa ngayon, itanggal sa ikan sa langit, nahulog siya sa impero, namot sa Krisyuta. Nangita sa kanan. Kung nagigugol, isang kamali ang babae, kaya ilugol si Jesus sa kanan. Kung nangangaalam, nagpagkatao, para pagpaila na matarong nagkaalam. No? Ang kaalam, matarong mo sa pagpapit. Kaya ang nagpagkaputli sa kaalam, hindi siya makahimog na ganito sa tao o binuha o angin sa mga Lucifer na ganito for his own purpose. But every time, we human beings, we become selfish. Balog ka sa handi. Balog ka sa unsang butang fleshly things in life. Kwarta, auto, babae, kabanto, sabihan ka, imong mga salina, imong mga sagkanan. Kung ma-selfish ka na gani, ay idolatry ka na. Ang kaalam mo biyak ng imo. Kaya kaalam hupit, hindi ka lang puyo sa tao na punta-punta. Ganito lang ang kaalam para pagtungmat sa ito galingon na self-interest. Para si Mama Mary, pinanggap na sa kaalam. Okay, she is a servant of God. Walay self-interest. Kung hindi ko kami kaya, ang Mama Mary sa Biblia na naghampo, ako, Reyes Langit. Kaya rin naman ko sa langit, halaga mong salan, pagluhulog ng anak. Kaya nagkakilala. Kung kita, naghabi na nito, kung nga nito mahali, kung manugo ka sa pag-asawa, kung mo nagsikin sa'yo. No? At yung mga anak, super ka ito, papiran na yun. Pero sa mga very humble, actually the most humblest creature in the world is not Moses, it is Moises. Sumala sa Numeros, kasi Moises pinagkamapangsano ng tao. Kung hindi ka pinagkamapangsano, gawa si Kristo at kung ginawa, si Mama Mary pinagkamapangsano. Kung nakakay sa mga iskuti sa Biblia, hindi man sa ganun ay magpasparing. Kaya naman, di sa magpailang mo ng kaalam, ang kaalam sa kaalam, magtago sa ikaw galing mo, hindi mangambog, hindi
magpagarbo, he is not proud, nga gusto niya kita mangita kaniya, kaya pagkakatlag ako kaniya, kasama naman niya may likuran sa kaalam, kasi kung gusto, when we seek her, then we praise her. Ako siyang Dagon, ako siyang Malaon, si Mama Mary, may gusto kaya kita na kung mangita kita kaniya, maakto din kita sa trono sa grasya, kada trono sa grasya, tinaglito ng Santisima Trinidad, iyon si Jesus sa Matthew 20, kang Santiago Kamuan, Ginoo mulingkod mo isang mundo ko, sa trono, kung mag-aaral ka na, no Jesus, dili ka na mahimo. Kaya naman, pagulong ka sa mga man, kitagalan na ka na, at itong mga binuhat na ngayon yan. Kinsa lang, binuhat na kitagalan, Salmo 45, 6-7. Ang reyna, dito sa naglingkod sa tuko sa trono sa Diyos kamaran. Tarawa, walang if to seek Mary, we will always glorify God because she is sleeping, sister, at the right hand of the throne of God Almighty. Kaya ito ang matasunod sa Diyos, pasangkot kita sa Diyos, pili-pili siya, na mugay ka ng mamamilit. Ang Diyos, hindi mo madahil. Maagto dito sa pagdahil sa Diyos na mahal kung mudahil ka sa taon. Mga nang doktrina sa simbahan ka po. Lagong kayo sulusot. Dahil nagmamamili, maagto dito sa Diyos. Unya, di lang tali kami ito. Eh, di maklaro. Ang Lucas 41:7, dili na pasabot kami ang punsa nga doon na siya manluluwas, nga magpaluwas na sa gikan sa sala. Ang pasabot niya lang, i-affirm niya nga ang iyang anak manluluwas yun. Nga naman, ang iyang pagkamanluluwas, hingpit kapag manluluwas, dili lang pagluwas sa tao gikan sa sala. Mateo 1:21, gitawag na restorative judgment, restorative salvation, to restore. Ngayon lang mo sa Jesus, restore from sin. Kaya luwasun niyang lungsod, iyang katawan, ikan sila masala. Restore from sin. Nakasala na kitang tao. Unya, kay Jesus manluluwas man ka na to, isa makasasala kita, luwasun kita, gikan sa kong sala. Walang makakunta, nakapamagag na ta, hugaw na ta sa bakak, papaso ni Jesus ang itong bakak sa itong kalag at sa itong lawas. Mo ka lang pagka manluluwas Jesus ka na to. Mo lagi itong salva restaurativa. We are restored, saved through restoration from sin into a state of grace. Pero si Mama Mary, Christ is really a perfect Savior because Christ cannot only save from sin, but also Christ saves away from sin. Bisan pag naasala, naangyawa, si Mama Mary, binuwas si Kristo, isang hingpit ka manluluwas, what is a tapti o sala? Kung bisan na nagdamay mansa. Perfect salvation. Usog kami yun, Ginoo, first the Lord and Savior, O Lord, mga presente, mga born again. How perfect is your Lord and Savior Jesus Christ? Makaluwas ba siya? Gikan sa sala? O diyan ang kutob sa sala? Si Mama Mary, klaro kayong nagpagawa sa sala, huwag din tapti. Muna'y mas gamhanan nga manluluwas. Kaya sila, huwag sila Mama Mary, huwag sila ipagwala ng posisyon. Ang ina Jesus kiwali, bakit na Jesus, makaluwas lang sa tao nga nakasalang ng daan. Hindi pwede nga Jesus nga manluluwas. Kung ganyan sala, alam niyo makadapot sa tao, nga mawala ka sa Maria nga kaso. So, kaya sa may gamhanan nga manluluwas ka na to, Katoliko o di Katoliko? Katoliko may kamahalan. Wala na padayang. Ang dahon sa Diyos, sa doktrina sa simbahan Katoliko. Gihimaya ang inahan sa Diyos sa langit, sa doktrina sa simbahan Katoliko. Walang kung magsangyaw ka sa pulong sa Diyos, magsangyaw ka sa mga balitod, sa galit mong inahan, dagot kag-grasya, dagot kag-milito. Isa lang kong liwali, ako isulti sa versikulo, kamo nanginaw na, isa lang kami mula sa teksto, pero ang akong milito, naasot ninyo karon. Naghimaya ka ito ang Diyos sa langit. Amen? Amen. Amen. Pagpagal ito sa Mama Mary. Wala kami kayo siya sa Protestante Katoliko. Ang Maria, Iwali, sa Protestante nga magkasasala, dili makulay na posisyon, dili putli, kaya nagdan ko ng anak, kung nagdatinong ka sa prima, o sa Katoliko, nga putli, hingpit, walay sala, kay hingpit ka manluluwas Kristo, Lucas 2:47. Roma 5:12, tapos ang mundo. Na tanan na dapat sa sala,
namatay tungkol sa sala. The effect of sin is death. Si Santa Maria, wala nga nitampo siya sa kamatayon para pagpaila sa ating kalitutan na siya nataptan sa sala. Kundi, sama ni Kristo sa krus. Kaya unod, hingpit man, ang unod sa itong Ginoo at palansa sa krus sila sa krus, gikan Jesus, pagpalansa niya sa krus, ang kumpito ng unod ug dugo, mga inanay, wala ikaw. Mausap nga kinahanglan sa Santa Maria, will also emulate herself to offer her body and blood, her death, to humanity, to save humanity, because the fullness of the flesh of Mary is also the fullness of the flesh of Jesus, the new Adam. Ang bagong Adan, si Mama Mary, ang bagong Eva, na nanganak kaniya. Dili kayo nakasala si Santa Maria. Kung nakasala Santa Maria, ba't mo na namatay mo? Si Jesus, nagpalasa sa krus, namatay man to, nakasala ko di ay. Muna giwala sa Santi, dakong masipara sa doktrina sa Diyos. Muna mahandok ta sa doktrina sa mga katoliko. Kaya mo kini mga butang na makabalaan na ito, nagyayama-yamaan lang sa pagiging katoliko, na kita po, nagdang na ito sa akin, na magdula ta, muyama-yama po ta. We have to defend this doctrine. We have to do apologetics. Ingon ni Santiago, okay, sa Judas Lopez, mag-itisog yun pagbibiling sa sabagto. Kaya ang kahalang pupuyo. Kung di ka magdipinsa ni Mama Mary, kung sa may yung pinipisyon nila dali, para lang mapasiban ko si Mama Mary? Yes, primarily. But secondarily, why? Because I wanted to be like Jesus. I wanted to be like God. I wanted to be all wise. Nasa kaagi sa Diyos, kaya ako may maalam. Kung mag-dive ko sa kaalam, kung sa nagdala sa kaalam, sa Santa Maria, the seat of wisdom, then I will be transformed more into like Jesus. That sin cannot enter anymore into my soul. That even last, I could prevent by the power of God and the grace of God. Walang magkakong mo, hindi lang mo maulagon sa kapilat ko sa ako kung makahamit ng mga butaran na. Sino mo din na? Personal testimony ni. Hindi mo maliwanag na rin na wala ikaw walang personal testimony sa mga nilalabuhi. Pag-memorize sa Kristo. Ngayon, masipin na ganun mga anak, isip na ako rin mo ng iban, hindi man makasalo. Ikaw kung nagwali ko ba, gano'n man. Kaya para ko personally testify kung sa minupin na nahimos ng kinatuloy. Wala maka-prevent ako for 13 years. Huwag ko nag-usap. Kaya personal testimony ko nila, ang kaalam na ibubuyos kong kalam, ay wala na kita kagamahanan, hindi mo ma-experiences na. Ganun na naman kay power to prevent na makapugong ka na sa pagkuha ka ng salaan, kaya ito, na-enjoy ka magkuha. Ako rin sa nahintay ko doon sa Leyte. Boringer and Wilhelm, manager ko, regional manager. Nakasunod ko doon, katubot ko sa wala pitong panahon, para ko naman natulog sa mga dalang, kung saan ko nakulit doon. Dako ko ni sa Marilite. Sus, kananggas na kuban, pinakanin doon na kamaragay ko mga nagbarko. Ako'y kapitan na sa ulang. Tuwag pa lang mag-arap na? Dati na sa dagat, ang mga nagbarko ko na, ako'y kapitan. So, kaya pagpuntahan na na, pas nila ng mga winter. Kung saan yung time ka? Pagkalisura, sister, pagpupungan itong panahon na. Pagtingsyon, sige na magtalaw sa kanila sa pizza, sa kalendaryo. 14, 12, 15 na. Kaya anos, kupra na masindo. Sa ikang manager, magkupra kong 15,000, 30,000 ng buwan, wala ko konsihal. Libre pa auto, libre pa balay. Boarding house, lawin ko dito. Allah, kainom dito. Pagka mo ito, hubog na tayo, wala. Agbay-agbay sa mga ipunaw ko sa kabukang siyawa. Kay hugaw man ang kalang. Karon na nakalikay ako ng mga butara. Nagipuno pa sa kaalam ng butara ng pakbong anak. Na kung magkauban ako ni sila at naman ng uban-uban ako para with my personal testimony, di wala uso na nakakitid by me. Kung sa akong iwalihan, sa tagalagyan mo, kausap na magpita sa Ginoo, siguro I don't know if I can come back. Okay, kaya mo kakabalong Ginoo. Agit pa sa lang lapit. Kaya dako ko yung Pilipinas. Ito ko kabalik diri. Pero at least, diwali ko yung doktrina, may tungkol ni Mama Mary. Dili to show na maayon kong teksto, nga ang atong katolikong simbahan, gusto niya, mapakaulawan natin dili katoliko na nangatapin na ito. No! It is to glorify God and to tell the world that we can be like Jesus through our dogmas of the faith. Nakuha na ba no? Ano
gnosis ka nagbuhat ka ng doktrina? Brad? Oo, may parang yung mahimok ka sa ating minuto. Oran ka. Magintay ka pangambong ni kalimutan na dapat ka, maalam ka, edukayo ka. Huwag din puslanan ng mga si Diyos. Ang puslanan si Diyos, ang iyan ang humana si Diyos. If we glorify God, then we have to glorify Mama Mary. Because Mama Mary is the mother of God, di ba? Ang move, tubang move, Brad? Kung siya pinagkadala pa titulo ni Mama Mary, ano yung mga pribiliyo kikinay mo na nakadagko, ay bulungan, katinganan, tubang si Brad, ilahan mo siya sa Diyos. Karoon, ilahan na sa Diyos. Kung sa may meaning na sa pinamoy, as mother of God, nga mga kita o sa panganak ni Mama Mary. Kaya ang Diyos pinagbuhat na ito, ilahan mo sa Diyos anak, nagbuhat na itong kaalam. Ang kaalam na naghatag na ito, kung kalipay ang matukot, nagkumuha ng kaalama, pagkapili ka kanunay sa'yo, pagkakuha ka kanunay sana, pagkalapas ka kanunay sa balaod sa Diyos, ma-impirno pa na. Impirno pag kinabuhi, tinis kalimutan, labi na sa sunod na kinabuhi. Pero kung makabal